Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon ang mainit na sagutan ni VP Sara at Senator Risa Hontiveros sa hearing sa Senado. Hindi ako plastic, sabi ni VP Sara kay Senator Hontiveros. Okay, pakinggan natin sandali. I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Hindi kasi ako plastic na tao. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to So, hindi sila nagkaintindihan sa ugali, ano? So, dito na nakahanap ng katapat si Senator Hontiveros. Kala niya lahat ng resource person sa Senate hearing, kayang-kaya niya. Ibahin niya si VP Sara. But in fairness, maganda ang birada ni Senator Senator Cayetano. Pakinggan natin. Kay Senator Cayetano. Welcome to the Senate. Magandang tanghali. I'd like to note that this committee is ruled by the women and kaming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. Correct. And there are attacks against Political, karamihan mga hearing na dyan ngayon sa both Kamara and Senado, more on political ang motive eh. Yung in aid of legislation parang nawawala na. Excuse me. Sayang yung gastos ng taong bayan. Tayo po ang nagbabayad. Tayo ang gumagastos sa mga hearing na yan na nauuli-uli lang sa kanilang mga kanilang political agenda. Nakakadismaya. Tuloy natin. Against the Vice President regardless saan nanggagaling. So, a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Risa naman na, how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? And, Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political din. That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, di ba? So kaya ko lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first 2 years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm hoping sa budget hearing it doesn't change, no? I remember ang daming pumunta sa lunch, no? So my question lang, ma'am, is what can we do for the Office of the Vice President? Wow. Meron bang ni-request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time? Galing. So, what can we do? Yun ang tunay. So at least itong si Senator Cayetano, hindi pa rin nakakalimot, di ba? Yung utang na loob. No
we are already okay with the approved budget from the Department of Budget. The approved proposed budget in the NEP from the Department of Budget and Management, and we leave it up to members of Congress to decide on the budget. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you to the Office of the Vice President. So, hindi na siya nag-ask ng additional. Kung ano daw yung, ano ba yung naanuhan sa Kamara, 700 million lang eh. Wala na, bahala na kayo. So, dyan mo makikita ang pagkatao ni BP Sara na hindi siya nagpupumilit. Dinikris, okay lang. Increasean nyo, bahala kayo. Okay. Any more questions? Well, so it's always the chair that has the last spot for questions. So let me just ask, of course, the security of every government official is very important. And recently, it was discussed that a number of security personnel was taken out from the Office of the Vice President. I think, if I'm not mistaken, totally, the PNP said they recalled 373 personnel across all agencies. So I'd like to know, baka naman wala nang natirang security sa OVP, hindi naman, ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security at meron bang nagbabantay ngayon? Madam Chair, may I be allowed to give a very long answer about the security? Sure, as long as it answers the question. Sige, ma'am. Opo. Noong kasi Makita mo yung respeto ng mga senador sa pagtatanong kay BP Sara. Kabaliktaran doon sa Kamara. Except lang dito sa Senado, yung si Risa Ontiveros. So, salamat po mga honorable senators. Yung ganyan ba, yung paggalang. Yung makikita mo yung concern nila sa OBP. Yung si Senator Cayetano, what can we do for the OBP sa budget? Bahala na kayo. Ito naman, napakaganda yung concern ni Senator Grace po, yung chairman sa Committee on Finance, na yung security mo, baka wala nang nagbabantay sa iyo. Yan ang pag ganyan ang mga tanong, talagang makakakuha ka ng magandang sagot. So, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang anihin mo. Kaya, sana ito ang matutunan sa Kamara, yung mga treatment nila kay BP Sara. Kaya, tingnan mo. Hindi siya nag-attend sa Kamara budget hearing. Dito, nag-attend siya sa Senado. Bakit? May respeto sa isa't isa. Except lang yung si Risa. ako ay nahalal bilang pangalawang pangulo, nakita ko kasi na pati ang security ng Vice President ay napupolitika. Hindi lang yan sa akin, kundi sa mga previous na Vice Presidents. Kaya nung tapos na ang eleksyon pero hindi pa ako naupo, sumulat ako kay former Secretary Delphine Lorenzana. Sinabi ko sa kanya, Sir, ang security ng Vice President should only be up to the level of the Vice President. Hindi po pwede na umakyat ang information at ang security ng Vice President sa iba pang opisyal. And at the time, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and the Secretary of the Department of National Defense agreed. That's why on June 2022, ito yung sa Armed Forces of the Philippines. On June 2022, the Secretary SND wrote to the Chief of Staff of the AFP from Vice Presidential Security Detachment under the PSG. Secretary Lorenzana ordered the Vice President Security and Protection Group, which is a separate entity from the PSG. So ito yung June 22, 2022. Ngayon, nag-issue ng orders ang AFP GHQ ng General Order 0917 to activate the reorganization from detachment to security group on July 5, 2022, the activation order. So anyway, i-summarize ko na lang yan, detachment lang. Kakaunti lang ang security ng OBP previously.
Kailangan ito, pag upo ni VP Sara, ginawang security group. Mga 400 plus. Yung OBP nung una, yung security is under lang ng Presidential Security Group. Ito ngayon kay VP Sara, separate unit. It's a group. Yun po ang kaibahan. Yun, pinulitika. Tinanggalan ng PNP. Ang daming tinanggal. But the VP Sara said, so be it. Kung tanggalan nyo ako, tanggalan nyo. Hindi siya nagpumilit. So, yun po. Nakahanap ng katapat si Senator Risa Ontiveros. Respect begets respect. So, ganun lang po yun. Respetuhin mo yung isang tao, respetuhin ka na. Kaya, salamat sa mga senador sa napakagandang treatment nila kay VP Sara sa budget hearing sa Senado.